sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naku, last day of airing na nga ba ang CNN Philippines ngayon? Abay, paano yung mga kasama natin sa hanap buhay dyan? Sabi na ating bubiti, ang matitira lang dyan ay si Miss Hontiveros. Anyari ko yung Edgar Cabangon Chua, ha? But isasara na ang CNN Philippines. Thank God it's Friday. Ang bilis ng araw, mga kuya, mga ateng, ano ha? Mga lolo, mga lola. Abay, Biyernes na naman. Thank God it's Friday at unang araw ng Simbang Quiapo ngayong taon. So, chill-chill lang muna tayo, mga kuya, ha? Abay, it's a Friday. Pero para sa mga deboto po ng Black Nazarene, talagang hindi pwedeng chill-chill lang, ha? Dahil ngayong Biyernes, abay, matraffic na naman dyan sa Quiapo. Siyempre, bilang paghahanda rin sa pista ng itim na Nazareno po sa araw ng Martes, ha? At sabi nga pala ng Pangulong Marcos sa kanyang proclamation, anong proclamation yan, Apo Little President Lucas? Anong number yan? Abay, special non-working holiday po, mahabigan ang January 9, araw ng Martes. Yan ang good news. Ang bad news, Manila lang po yan. Hindi po nationwide. Bakit ganun, ha? Pagka Idil Fitir, mga ganyan, sa bagay, concentrated kasi ang pista ng Black Nazarene sa Manila lang, ha? At good morning, Mr. Speaker, ha? Aba, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, lagot ka, Chupilo Guadis, ha? Ng LTFRB, ha? At yung ilang mga opisyal ng DOTR. Abay, may nakikita si Speaker Romualdez na korupsyon, mga kuya, ha? Abay, makinig ka, Kamodi Floranda, ha? Mara Balbuena, ha? Ng Manibela at Piston. Abay, may nakikita ng korupsyon sa Jeepney Modernization Program po, mga kaibigan. Sabi ko na nga ba, ha? Basta importasyon, may komisyon, ha? Anyway, tingnan natin dahil, nako, Congressman General Romeo Acop, good morning, sir. Naimbang bigat apo, ha? Mukhang kayo ang naatasan ni Mr. Speaker na mag-imbestiga dito sa kontrobersya sa PUV modernization na naka-apekto siyempre sa mga jeepney drivers. Libo-libo yan. Daang libo nationwide. In the guise of PUV modernization. Abay, malalaman natin yan, ha? Patay tayo dyan, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan.
Nako, marami tayong isyong tatalakay ngayong Friday. Di ba dapat chill-chill lang po tayo, ha? Abay, good morning nga pala sa mga taga-Tagig at Makati City. Kaya nga, ikaw nga ang mamagitan Secretary Ted Herbosa, ha? Pwede mo bang pag-usapin itong dalawang babaeng mayor? Ayan, itong si Mayor Abby Binay at Mayor Lani Cayetano, ha? Para hindi naman maapektuhan ang kanilang serbisyo, health services sa ating mahabayan sa mga Embo barangays. Naku, paano yung mga nagdadialysis niya, mga kaibigan? Ang hirap niyan. Hindi kami close. Good morning, Mayor Abby. Ayan, magbati na kayo. Daming bayan. Nako, good morning nga pala sa mga deboto, ha? Ayan, huwag kayong magbabam joke, ha? Abay, parang eroplano po ngayon ang sitwasyon sa sa Quiapo, ha? Sa pista ng Black Nazarene. Dahil yung isang nagbiro na magpapasabog daw siya ng bomba, maibigan. Ayun, dinampot, ha? Abay, huwag kayong ganyan lang pagka ganitong maraming tao. Lalo, tinataya po ngayon ni ilan ba ang pagtaya mo, Colonel Ibay? 2.5 million na deboto po, mahabigan, ang makikilahok dito sa traslasyon prosesyon ng Black Nazarene sa Quiapo, Manila, ha? Oy, good morning nga para sa mga taga Bureau of Customs. Good morning, Commissioner June Lumagi ng BIR. Abay, mamaya Commissioner June Lumagi, ha? Commissioner Bien Rubio ng Customs. Abay, naalala po niyo, mahabigan, yung mga nagbe-vape dyan, ha? At, mga vape niyo dyan, baka mamaya may liquid marijuana na yan, ha? Hay na kayo dyan. Abay, yung pong naipuslit na 1.4 billion pesos na halaga ng vape, mahabigan. Abay, ipinuslit na. Abay, balak pang ipuslit ulit. Bakit kanya, mahabigan? Di ba walang import permit, walang inismuggle talaga yung po mga vapes na made in China po, mahabigan. Dahil walang papeles, walang dokumento, ismuggle nga. Abay, nailabas sa Bureau of Customs. Pagkatapos dinala po sa isang bodega sa may Valenzuela. Naku, sa inyo, Mayor Wes Gatchalian, pakibantayan ito dahil habang nakumpis ka at binabantayan dyan sa isang warehouse sa Valenzuela, abay, binabalak namang ipuslit ngayon. Sino magpupuslit? Abay, sabi na ating bubite, mukhang may ilang taga-customs na ipuslit na nga dyan sa customs, nandun na sa bodega, na ilabas na, ipupuslit ulit para ibigay dun sa mga smugglers. Daming bayan. Nako, mabigat ito, ha? Ayan, babalikan natin yung mga kuya, mga misis. At good morning sa maayong agaman to, ha? Sa ating mga kabayan sa Iloilo at sa Panay Island. Ayan, sana nga ay ma-restore na nga ang serbisyo ng kuryente sa Panay Island dahil naghimutok itong si Mayor Jerry Treñas. Abay, mantakin po niyo, mga kaibigan, kalahating bilyon ang nalulugi po, mga kaibigan, sa negosyo dahil nga po sa power outage na yan. Ano ba ang nangyari? Pati NGCP, mga kaibigan, sila po ay naguguluhan kung paano nangyari yan, ha? Sabay-sabay na pumalya yung 6 na planta. Pero sabi ni Mayor Treñas kanina, yung po pala ang problema, mga kuya, dun sa solar power. Abay, pagka hindi matindi ang sikat ng araw, pagka makulimlim, abay, humihina din pala yung supply ng akala natin marami ang naimbak. Sa bagay, yung aking kapitbahay kasi merong solar power doon sa kanyang bahay. Abay, pagka makulimlim, hindi raw umiilaw yung kanyang solar power. Mahina, ha? Ganon din pala, mahabigan, sa supply
ng solar power sa ating pong mga kabayan gumagamit ng solar energy. Damdamin Bayan. Ay, good morning, Dong. Ha? Senator Bato de la Rosa, abay, sa bagay, matagal lang sinasabi to na ating bubit na ang dating Pangulong Digong Duterte ay tatakbong senador. Sa bagay, hindi na bago yan. Ha? Siguro ang bago dyan kung tumakbong vice-presidente. Pero ayan po, sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na binabalak nga nilang patakbuhin ang dating President Rodrigo Roa Duterte bilang senador. In fairness din, bagamat maraming mga akusasyon na hindi maganda kay Pangulong Digong, abay, aminin po natin sikat pa rin sa masa ha? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi nga na ating bubit, Apo Secretary Bebot Bello, ha? Abay, pagka tumakbo ang Digong bilang senador, palagay ko sure winner pa rin yan. Damdamin Bayan. Congressman sa Davao, landslide yan. Damdamin Bayan. Mayor, di na kailangan ng eleksyon. Damdamin Bayan. Alamin nga natin situation sa Quiapo Church Mahabigan na bilang mga tao sa Quiapo nasa mahigit 10,000 na, 11,000 na. Naku, ito ba sa loob at harapan ng Quiapo Church lang, boy? Abay, grabe ha. Alamin nga natin ang report mula kay arrest number 29. Boy next door Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Ayan, nawala si Boy. Baka nawala na. Ngayon ba pinutol ang signal? O sa sa Martes pa? January 9 ba puputulin ang signal diyan sa lugar na yan? Si General Colonel Tom Ibay, ayan, ng Manila Police District. O sige, alamin nga natin kung ano ang kanilang preparasyon at ano ang kanilang babala sa Manila Police. Dahil nakatakot nga naman pagka ang dami-dami, milyones ang tao mahabing pagkatapos may sisigaw ng bomba-bomba dyan. Abay, patay tayo dyan. Ang Director ng Manila Police District, Colonel Tom Ibay, sir, magandang umaga sa inyo, Colonel. Magandang umaga po, Sir Deo, at sa lahat po ng nakikinig ngayong umaga sa inyong programa. Ayan na, Colonel Ibay, sir. Ayan na, kumusta po? Abay, ngayon pa lang pala ay sobra na ang pagdagsa na ating mahabayan sa Quiapo. Ano po ang inyong paalala sa ating mahabayan na Colonel Ibay, sir? Yes, sir, Sir Deo, Sister El. Ang mga activities po natin para dito po sa kapistahan ng Sereno ay mahaba po, no? Almost 2 weeks ito, nagsimula noong December 30. Tapos natapos po kahapon yung 2 araw na pagbabasbas sa mga replika. Ngayon umaga po is first Friday of the year. So dinadagsa rin po ito ng ating mga deboto, kaya mahigpit po tayo nagpapatupad ng ating security measures. Kung nakita nyo po yung papasok po sa simbahan, lalo na po dyan sa Villalobos, papunta sa may Plaza Miranda, papasok na simbahan, ay halos naka-distancing po ang ating mga nagsisimba. At yun lang po ang pasukan po sa simbahan. Hindi po pwede po tayong pumasok sa may Karyedo. Ganito po kasi yan, Manong Deo, no? Yes, papasok sir. po, one entry, multiple exits po tayo. Oh, maganda yan ha. Ang entrance dito po sa may Plaza Miranda. Tama po kayo, sa may Villalobos, yung karugtong po ng Plaza Miranda natin. At ang exit po ay dito po sa may Quezon Boulevard. At dyan po sa may gilid naman po, dun sa may Plaza San Juan Bautista, palabas na po ng Evangelista. Abay, sa nakita kong video, mukhang maganda nga po yung ginawa nyo, Colonel Ibay, sir, ha? Maayos, ayan, at may mga nagbabantay na pulis. May may distansya, ha? Ito po naman, kaya po nagkaroon ng distansya ay dahil sa panawagan po ng ating Mayor Hani Lacuna kahapon during the press conference. Kasi tumataas po ang cases po natin ng
COVID po at the same time yung respiratory diseases. Opo. That's why nag-ine-encourage na po na gumamit po ng face mask lahat as much as possible. At saka dito po kasi sa loob ng simbahan, in close area po ito Kaya in-encourage po na mag-face mask po tayo. Kaya naman po ginawa naman po itong may distansya na ito para naman po dito dahil po sa health concerns naman po natin. At the same time, security concerns na rin po. Tagal ako din nagsimba sa Quiapo, Colonel Ibay, sir. Aircon na po ba yan o electric fan pa rin? Yung mga electric fan pa rin po ang loob po niyan. Open po yung magkabilang gilid po natin, na mga exits po natin. At saka simula pa po ang entrance lang po talaga rito. Kadalasan ay dito po sa may Plaza Miranda. Okay. Opo. Colonel Ibay, sir, may hinuli kayong nag-bomb joke kahapon. Ayan, sino ba ito? Nagsisiraan daw ng bait? Ang initial na information po na naibigay sa akin ng ating kapulisan po doon ay may lumapit po doon sa mga ihos natin na tinuturo yung isang taong ito na allegedly ay nagbiro So lumapit po yung mga ihos natin sa kapulisan at inimbitahan po ito. Kasalukuyan pa lang pong iniimbestigahan kaya hindi pa po kami makapagbigay ng detalye. Ganun pa man, paalala na lang po sa mga kumain, bawal po magbiro ng ganitong klase. Opo. Kahit sa merong okasyon o wala. Lalong-lalo na po ngayon, alam naman po natin na ganito siksikan po ay makakapag-cause po ito ng kaguluhan, kaya wag na po nilang gawin dahil makaharap po sila sa kaukulang kaso. At the same time, tingnan na naman po natin yung po pwedeng maging epekto nito sa ating mga magsisimba. Magkakaroon po ng kaguluhan. Mabuti hindi nagpanik yung mga tao nung nagbiro siyang magpapasabog siya ng bomba o may sasabog na bomba, Colonel. Iniimbestigahan po namin kung paano yung pinasabing yung joke na ito. At saka dito naman po pag meron nagkakaroon naman po yung training yung ating mga ihos, tahimik po sasabihin sa kapulisan at saka i-approach po yung tao para wala po masyadong commotion. Napag-usapan na po ito at meron po kaukulang training yung mga kapulisan po natin tungkol sa pag-handle dito. At ano pa ang mga bawal, Colonel Ibay? Yes, sir. Opo, sir. Kagaya po nung madalas na pong binabanggit ngayon, nagbabawal po unang-una yung mga nakainom, nagbabawal din po meron po tayong gun ban, meron po tayong liquor ban, meron po tayong dyan po sa Ilog Pasig po at saka sa likod po ng Quirino Grandstand, meron po tayong no-skip zone, meron po tayong no-fly zone, at syempre yung mga kanya-kanya pong dalahin ng ating mga deboto, pinagbabawal po yung pagdadala ng backpack o malaking bag. Kung sakali po, maliit na lang at transparent. Pinagbabawal din po ang payong. Pinagbabawal din po ang pagdala ng mga sombrero. Lahat po dyan, hats off po tayo. Wala po tayo para nakikita po yung ating mga na-identify po tayo. At asahan po nila yung mga pulis po natin, sisitahin po sila. At sakali po may dala pong bag Manong Deo, hindi po nila pwedeng iwan po sa amin at babalikan. Opo. Hindi po, kaya iwan na po nila yung malalaking bag nila sa kanilang mga bahay, hindi po nila kailangan yun. Huwag po rin tayong magdala ng malaking halaga ng pera. Ayan, Kasi hindi po na kailangan. Alahas na mamahalin. At siguraduhin po nila malakas ang kanilang katawan pagpunta po rito dahil una-una may road closure tayo at mahaba yung kanilang lalakarin. Dapat nakauminom po sila ng maraming tubig at mainit po ang panahon ngayon. Ayan, speaking of tubig, pwede bang magbaon ng bottled water sa bulsa, Colonel Ibay, sir? Opo, yung maliliit lang po. Kaya lang ang sinasabi natin, ina-alert din natin yung ating mga kababayan na pupunta po limited din po yung mga portalets po natin dyan. At isa pa, kung meron po tayong mga fast food chains na pwede po tayo gamit po na CR. Kaya lang po, asahan niyo po na mahaba po yung pila. Kaya talaga ang pagpunta po sa posisyon ay sakripisyo po. Kaya hinihiling po namin ng kooperasyon ng bawat isa. Kung po pwede po mag-face mask po tayo dahil tumataas po ang mga cases natin ng respiratory diseases. Kung mahina pong katawan natin, wag po tayo makipagsiksikan sa prosesyon. Pwede naman po tayo dun sa pahalik. Ayan. Okay lang po ba magdala ng cellphone, Colonel Ibay, sir? Pwede naman pong magdala ng cellphone.
Kaya lang po, kung doon po sa prosesyon, siksikan po yun, baka mahulog po. At kung sakaling kayo po ay yumuko, damputin yun, baka naman maapakano kayo kasi siksikan at pagulo po yan, tulakan. Tsaka puputulin yata ang signal pagdating ng prosesyon na Colonel ng telco. That is a consideration po, no? Hinihintay lang po namin yung announcement kung magkakaroon po. That is a consideration. Opo. Colonel, alam po na isa pang binabantayan natin ay yung mga sumasampa dun sa imahe ng Black Nazarene. Anong gagawin din sa mga sasama? Huhuliin ba sila? Ano po, kaya nga po nagkaroon po tayo ngayon ng nagkaroon po ng disenyong ganyan dahil sa clamor po ng ating karamihan ng mga deboto na pag dumadaan po prosesyon ang nakikita na lang po nila ay yung mga nakasampang tao Tama at parte na lang po ng krus. Hindi na po daw po nila nakikita yung Nazareno. So dahil po dito sa clamor na to nagdisenyo po ang simbahan at ang LGU. Ngayon po kung sakali po pipilitin, nung araw po kasi pagka meron pong gustong sumampa, tinutulak pa po nila pa itaas yun Tama. Ngayon po, binubuhat pa nga hindi na po tutulak yan at i-discourage na po ng mga ihos natin na nakapaligid po mismo dito sa mismo sa may karosa o sa andas. Ayun, kasi minsan wala pong hulihan po dito at ang sabi nga po ng ating Regional Director, si Major General Jose Melencio Nartates Jr. na sabi na hayaan natin na i-profess ang kanilang paniniwala. Ibigay natin as long as ang gagawin natin, i-secure natin ang dadaanan at yung dalawang venue. Ito pong Quiapo Church at the same time ito pong Quirino Grandstand kung saan po magsisimula ang traslasyon. Na-interview namin si Mr. Irasgan ng Ihos Colonel Ibay 2 days ago. Sabi niya may na-suggest tayong ikokordon ba yung paligid ng karosa ng Black Nazarene para wala na talagang makalapit? Gagamitin Yes, Manong Deo, ang nakakordon po doon ay sila rin, mga ihos po. Hindi na po ang kapulisan. Kung noong 2020 kapulisan po doon, kaya lang siyempre marami pong nadideprive pag kapulisan po ang nakaikot, no? Kaya nga ang utos ng ating regional director, hayaan natin na makalapit sila at ang kinausap natin ang ihos at ang ihos na rin nagsabi na hindi nila papayagan na merong sasampa na katulad mga nakaraang mga traslasyon. Ayan. Opo, sir. Colonel Ibay, sir, maraming salamat po at magandang umaga at happy fiesta po sa inyo sa Maynila. Thank you and good morning. Yes, happy fiesta po at agyaman na ka. Thank you, sir. Ay, wala po. Ilocano ka ba't gayam? Yes, sir. Good morning po. Ayan, just tingin na po, Colonel Ibay ng Manila Police District. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluan natin kami. Ayan, para sa mga deboto, huwag po tayong pasaway. Abay, Mr. Vice President Kabayang Noli Boy de Castro, abay, sasama ko sa prosesyon. Si Justice De Quiros ng Court of Appeals, deboto rin ito ng Black Nazarene, Kuyang Justice, ikaw ba ay makikisali rin sa prosesyon, traslasyon sa Martes? At saka si the late Roy Logoles, deboto rin ng Black Nazarene. Marami po, mahabigan. Babalikan natin ilang pang situation sa Quiapo, Manila at ilang pang mga reports. Standby si Jun Alegre din. O nga pala, yung ating impersonator ng Pangulong Digong. Ayan, sa mga deboto po talaga, mahabigan ng Black Nazarene, marami silang kwentong parang himala, nakatulong sa kanilang karir, sa kanilang pamilyang may sakit, kapansanan. Talagang may mga hindi maipaliwanag na nangyari sa kanilang buhay sa pananampalataya kay Black Nazarene. Babalikan natin ang mga isyong yan, mga kuya. Magkape muna tayo para maayos ang umaga natin.
At yung mga ihos at Apo Colonel Ibay, ha? Yung mga pulis natin para alerto, hindi tutulog-tulog, hindi antukin, ha? Bigyan natin sila ng James Coffee Mix. Alam naman natin na ang James Coffee Mix Twin Pack abay talaga namang maganda sa ating katawan, ha? Dito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang James 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina. Siyempre mayaman sa protina at minerals yan kaya maganda sa ating katawan. Kaya naman napakasarap magkape lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, di ba? O ano pa hinintay natin? Mga kuya, mga ating. At siyempre sa mga jeepney drivers, ha? Natuloy ang pasada, ha? Abay, ang mga jeepney drivers na kung yan ang kakampi, ha? Sa katawan ni Mr. Specker Ferdinand Martin Romualdez. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Oras Chief Justice Alexander Jasmundo. Naku, Chief Justice, ha? Sa desisyon ng Supreme Court medyo nagkahagulo ngayon ang mga residente sa Embu Barangays from Makati to Taguig City. Oras alas 8:33. Oras Sister L. 8:37. Wow, lady. Buti pang sumabi. Parati kang naka-black ngayon. Parang kang nagluluksa. Nagluluksa ka ba? Di lang ba? Alam mo yung favorite color ko ang black, di ba? Gusto ko yung black lakay kasi madaling partneran eh. Ganun ba yan? Madaling white yung shoes Sabi mo. ni parang Manding Bahakan saka si Colonel Joe Mina at Kuya Alex Go, ha? Pagka daw naka-black ka, parang kang glow in the dark. Nakakapeke lang kayo. Ganun ba yan? Puputi ka nga dyan. Di ba, lakay? Pero hindi po ako ganun kaputi sa personal. Pero itong si Sister po, para sa hindi pa nakita sa kanya ng personal, ayan. Parang doon Simeon Chu, ha? Ayan. Parang nilabhan ng champion. Ayan. Flawless. Baka maniwala sila lakay, ha? Pero good morning muna, lakay. Good morning, Sister L. At good morning po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. At sa mga natatraffic dyan sa may area ng Maynila, good morning. Ay, totoo Chill-chill yan. lang. Aga-aga, alas 5 si Katunying yata na traffic dyan kanina, ha? Nalate pa yan. Anyway, alamin nga natin ang sitwasyon pa rin sa Quiapo, Maynila sa piyesta ng Itim na Nazareno. Yes, lakay. Anong report ni Boy Next Door? Speaking of Itim na Nazareno, alamin natin ang sitwasyon dyan sa may Quiapo Church. At ang bilang palalakay ng mga tao, Diyos mio, as early as now, nasa 11,000 na. Alamin natin ang update sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy, kumusta ang sitwasyon dyan? Elaine, Deo, kaninang as of 6 a.m., alas 6 ng umaga, ay ang estimate crowd ng mga pulis, yung kay Police Captain na Roel Robles, ang hepe ng Plaza Miranda PCP, na Santa Cruz Police Station, na umabot ng 11,000 ang estimate crowd ng mga dumadagsang mga deboto ng Black Nazarene dito sa simbahan ng Quiapo. Dahil sa First Friday lakay ng taon, First Friday ng buwan ng January, kaya dinadagsa ng mga deboto na galing pa sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Metro Manila, may galing pa ng Bulacan at Cavite. At maaga silang nagsimba rito dahil sa First Friday, kaya yung kanina medyo sumikip yung daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard. Pero dahil sa may mga nagmamando naman ng mga traffic police at ng mga miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ay lumuluwag ng konti. Yes, sir, Lakay. Hindi naman isinasara yung yung kalsada, yung lane na patungo ng Quiapo kung galing ka ng Dimasara o kaya ay Espanya. Bukas naman yan, bukas. Lakay, bukas yung daloy na sasakyan dito sa Quezon Boulevard. Ayan, Quezon Boulevard. Kung galing ka ng A. Mendoza, yung A. Mendoza tapos yung galing ka ng
Espanya, dire-diretso ng Quezon Boulevard dyan, dadaan ka sa ilalim ng Recto. Underpass ng Recto, tapos sa Quezon Boulevard, simbahan. Nagkakaroon lang build up dahil sa maraming nagsisimba lakay, lalo na dito sa may pagdating ng Paterno Street. Sa mga nagsisimba ng mga deboto lakay, ang entrance lang isa lamang ang entrance, punong-puno itong dito sila dumadaan sa Villalobos Street, kanto ng Carlos Palanca. Ang Villalobos, dire-diretso yan ng tumbok mo lakay, ay ang Plaza Miranda, ang simbahan, ang pinaka-gate ng simbahan ng Quiapo para maging maayos ang pinaka... Ika nga one-way traffic, boy, para maayos yung para maayos. daloy. At mayroong mga nakadeploy na maraming mga pulis. At kanina naman lakay, ang mga napakaraming motor ang hinatak, ng mga tao ng NTPB na naka-parking sa tindas na patis po ng Quinta Market sa Carlos Palanca na nagigisanhi ng mga masikip na dahil ng traffic ko kaya dumating ang mga boy, truck ng NTPB. Boy, halimbawa kami ni Sister nakamotor. Saan kayo paparada? Sa Loton. Lalakarin na lang. Boy. Lakay, may mga designated na parking area ng mga yan. Sa ngayon kasi lakay, hindi na ginagamit yung Carriedo kahapon, yung dressing ng replica ng Black Nazarene. Kaya walang parking, pay parking sa may Carriedo. Mukhang kanina may mga pay parking na doon. At meron din dito sa area ng Rizal Avenue. Halimbawa sa kabilang side naman ng Quezon Boulevard, kung galing ka ng Loton, dadaan ka ng Quezon Bridge, may mga parking din dyan sa area ng Quezon Boulevard sa ngayon. Pero kapag simula na yung transaction lakay, palagay ko, ang pagsisara ng sasakyan lakay sa January 8, ang sasarado yung napaka maraming kalsada dahil sa pasamantalang isasara dahil sa pista ng Black Nazarene. Halimbawa lang kaya, kasi dadagsayin ng milyon-milyon Ang abiso ng Manila LGU, sarado sa mga motorista mula alas 9 ng gabi, January 8 hanggang January 9, ang kahabaan ng A. Bonifacio Drive mula Anda Circle, patungong Burgos Avenue. Gayon din ang Katigbak at South Drive, bahagi na Rose Boulevard, mula Katigbak patungong Highway Avenue. Ano nga pala yung ruta? Kasi minsan may mga pinagtatalo ng ruta nung araw na nag-aaway pa yung mga deboto kung iso-shortcut ba o dadaan doon sa lumang daan. Ano ang tamang ruta ngayon? Ang ruta ngayon lakay mula dyan sa Quirino Grandstand, babagtasin yung counterflow counterflow ng Quezon Boulevard. Hindi lakay, Quirino Grandstand. Okay. Katigbak, Burgos Avenue, tapos Pinas Road, dadaan niya ng Ayala Boulevard, Tapa Avenue, Ayala Boulevard. Dire-diretso yun hanggang sa lalagpas ng Ayala Bridge. Pagdating ng Ayala Bridge lakay, lagpas sa Ayala Bridge, kakaliwa ka ng Carlos Palanca. Okay. Pag hindi ng Carlos Palanca, kakanan ka na dito sa may Globo de Oro. Sa may MLQU. lakas sa may Muslim Center. Globo de Oro. Globo de Oro. Mag-iikot na lakay sa vicinity ng Quiapo. Halimbawa, Hidalgo, Concepcion Aguila, Carcel lakay, yung Carcel Street, mula Concepcion Aguila, dire-diretso ka, dadaan ka ng Carcel Street. Yun na medyo maliit. May tulay doon lakay, may maliit na tulay, creek. Tapos, maliit na kalsada doon, yun ang mapahirapan pagka traslasyon. Masikip yung daan. Paglagpas ng Carcel Street, dadaan ka na ng Hidalgo. Paikot-ikot na yan, hanggang sa dadaan ng San Sebastian. Kasi sa San Sebastian lakay, yung tinatawag na dungaw, lalabas yung imahe ng Birhen Maria, tapos sasalubong naman yung Black Nazarene, yung tinatawag nilang dungaw. May ganun pala? Ganun lakay, yung padungaw. Padungaw, oo. Minsan inaabot yan lakay, gabi, alas 7, mga ganon. Conforme sa magiging traslasyon lakay, minsan kasi mabilis pagka
ay pagka kasi sinasalubong ng mga deboto, lalo na ngayon lakay, yung mga lubid, pwedeng humawak na ngayon, lubid, pero bawal sumampa sa andas. May mga nakapaligid na hiyos at saka mga pulis. Ang pwede silang humawak sa mga lubid. At yung panyo naman, pwedeng ihagis para mapunas doon sa nakasalamin na andas. Andas na bagong andas ang tawag nila. Mahirap sigurong magbalik na yung mga tuwalya ngayon na pinupunas, di ba? Kasi mababa na sila, unlike nung nakakaagkat sila sa karosa, nakikita nila kung saan nanggagaling yung naghahagis ng panyo o kaya tuwalya. Dito ngayon, pantay, mahirap na. Kung sino yung naghagis, nasa baba na ng andas, yung mga hiyos, saka yung, meron kasing hiyos na pulis na kayo May mga hiyos na pulis na nakapaligid din sa mismong andas. Kaya, yung kinaugalian dati, sabi nga ng pamunuan ng simbahan, dati naman laki talaga naman wala naman nakasampa ng mga hiyos sa mismong andas. Okay. Tapos nung mga nakalipas na mga tao, nagkaroon na sumasampa na yung mga hiyos, hindi daw gusto ibalik na natatanaw mismo yung Black Nazarene. Kasi pagka na punong-puno na mga hiyos yung andas, hindi nila matanaw yung Black Nazarene. Kaya yun yung mga pagbabago. Okay. Kaya pinapayuan lakay dahil sa yung COVID, andyan, mag-face mask. Kaya dito sa simbahan, pinapairal yung health protocol. So, social distancing. Okay. Yan pa rin ang sitwasyon dito sa Carlos Palanca, papasok ka ng Villalobos, kung ikaw ay magsisimba sa Quiapo Church. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni sa Rechito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Maraming salamat, Boy G, Boy Gonzales. At report mula naman kay Christian Manyo. Ang pangamba naman, aabot ng 50 pesos. Nako, ito lakay yung na fake news. Pangambang aabot ng 50 pesos ang pasahe sa jeep na dahil daw sa PUV Modernization Program. Wala po yung basihan ayon naman sa Department of Transportation. Ayun sa kanila. Ayan, pero yan ang nakita kasi kung bibili ka ng modern jeep na 2.5 million, paano mo mababawi yan? Mababayaran yan kung ang minimum fare ay magkano 10 pesos? Ayan, 10 pesos hindi, ang 13 yata 13 na ba? Tama ba ako 13? Tama, 13 pesos. 13 ba? 20 sa tricycle? May 50 pang naniningil lang kayo. Lapit lang. Singilin ko 50. Sabi ko, maglalakad na lang ako. Siguro yun hindi nakikita ni Secretary Jimmy Bautista. Alamin natin ang detalye mula kay RH8 Christian Gigolo Manyo. Christian. Lakay at Sister L, pinawi nga ng Department of Transportation ang pangamba ng publiko hinggil sa agam-agam ng ilan na posibleng tumalo hanggang 50 pesos ang pamasahe sa jeep dahil sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang pinalutang ng ilang grupo na tutol sa programa ay no basis o walang basihan. Paliwanag ng kalihim, ang pangunahing pinagbabasehan sa pagtataas ng pamasahe ay ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. At ang anumang fare increase ay dumataan niya sa masusing deliberasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bukod dito, dumadaan din niya ito sa pagsusuri ng National Economic and Development Authority o NEDA para tignan naman ang epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at kakayanan na magbayad ng mga mananakay. Paliwanag pa ni Bautista, mula nang sinimula ng PUV Modernization Program noong 2017, 9 pesos lamang ang pamasahe sa traditional na jeep at 11 pesos naman sa modern jeep. At nakalipas nga ang 6 na taon hanggang ng 2023, 2 piso lamang ang naging paggalaw sa pamasahe. Kaya naman walang basihan para umabot ng 50 pesos ang pamasahe sa jeep. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Abay, kung hindi magtataas ng pamasahe yung mga maglo-loan ng 2.5 million na modern jeepney, ha? O minibus, ha? Abay, baka 5 taon, di pa nila bayad, ha, Secretary Jimmy? Baka Lakay, pwedeng magtaas, pero kung 50, di ba parang masyadong masakit yun sa bulsa ng isang ordinaryong mamamayan? Actually, mahal na ngayon kasi yung mga modern jeepney, aircon, di ba? Lakay aircon. Mahal yan. Walang 13 pesos sa modern jeepney ngayon. Ang mabuti sana, Lakay, kung ikaw ay accessible sa train, di ba? Ayan, kasi mas mura ang singil ng mga train. Siguro si Secretary Jim Bautista ay Sec, ayan. Siguro po, subukan nyo ring sumakay ng jeep para maramdaman ninyo, ha? At ikumpara mo dun sa pagsakay din sa modern jeepney. Ayan. Nakasakay, hindi pa ako nakakasakay, Lakay, sa modern jeep. Oo nga, di pa ako nakasakay dyan. Ang nasakyan ko yung, syempre, traditional. Ayan. Nakamiss din. Si Lakay kasi laging nagja-jogging na lang eh. Nasanay na ako sa tricycle eh. May isa pa, Lakay. Ano nga tawag doon? Angkas, ayan. Angkas. Mas mabilis kasi walang traffic. O, yung nga pala, speaking of angkas, Commissioner Noli Iyala, yung Joyride, ha? Joyride. Abay, may ilang bastos daw na ng mga drivers ng Joyride. May mga nagrereklamo kumpara sa angkas, kaya sa angkas, takot sila kasi binibigyan pala ng parang binibigyan ng grade after na sumakay ka ng angkas. May rate. Nire-rate mo. Pero sa Joyride ito wala. Kaya yung iba daw, ha? Abay, may mga rider na nililigawan yung tinetext back yung pasahero. Mini-message. Mini-message ka. Kuya Dado Melegrito, Kuya Jun Samaniego, ha? Ang angkas yata, Lakay, ang head ay si George Royeca ba yun? Tama, si George yata yun. Tapos sa Joyride ba? Sino naman? Alam ko sina Noli Iyala eh. Ay, Kuya Max Pestanyo, good morning. Babalikan natin ang lampang mga issues. Nako, Commissioner June Lumagi, Kuyang Sir ng BIR, ha? Abay, bantayan nyo yung pinuslit, smuggled na babes na nakakalaga ng 1.4 billion. Abay, may mga nagbabalak na masama, ha? Ipinuslit na, ipupuslit pa ulit dun sa pinag-iimbakang bodega dyan sa Valenzuela. Lakay, ni-research ko na, ang may-ari pala ng Joyride ay pamilya ng Ralph Nubla Jr. at Bea Chua. Pero ang corporate affairs, Vice President for Corporate Affairs ay si Sir Noli Iyala. Ayan, Sir Noli Iyala, ha? Siguro gawin niyo yung app ng gayahin niyo app ng angkas na after na maisa kayong pasahero, nire-rate ng pasahero yung driver. Ayan. Wala pala yun. Never kasi ako nag-joyride pala, Kay. Alam mo naman ako, takot ako sa motor may mga kaibigan tayong mga sumasakay dyan, mga kamag-anak, mga pamangkin, ha? Abay, pagkatapos isakay, ayan, i-message. Oo. Loko-loko. Pwede ba textmate? Oras, Sister Ella. 8:53. It's 8:56. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Alam nyo ba, Justice Sam, na yung Commissioner June Lumagi, Commissioner Bien Rubio ng Customs, na yung 1.4 billion pesos na halaga ng inismuggled na vape products, abay, may mga nagbabalak na masama. Abay, binabalak ilabas sa isang bodega dyan sa Valenzuela, ha? Nako, ito ni Congressman, anong first name ni Marcoleta? Congressman Marcoleta, ha? First name niya, Lakay, kasi Marcoleta.
I-research ko. Ayan na. Dahil ayon na sa ating bubit Commissioner Rodante Lakay. Ayun, Si Kong Rodante. Marcoleta. Ako, ayon sa ating bubit Bien Rubio, ha? Abay, naku, pati pala si BI Commissioner Jun Lumagi ay nakatutok din dyan. Dahil malaki pala ang makukolektang buwis, ha? Ayan, dyan sa inismuggled na mga flaba vapes. Abay, ito yung mga inismuggled na galing ng China, Sister L. Ayon na sa ating bubit, abay, may mga nagbabalak, ha? Noong una, maniwala ka ba na humantong pa ito sa investigasyon ng Kongreso, Sister L? Grabe. Ayan na kasi nung ipatawag yung may-ari ng bodega, ba't doon at yung nagdala, ha? Hindi daw nila alam kung sino may-ari. Ganun. Ba't nandun sa bodega nila? Hindi nila alam sino may-ari. Ano yun? Magic. Kaya nga nagkakaturoan, pero pinalipas lamang ng ilang buwan, Sister L. Tapos? Dahil nangyari yung smuggling noong October 27, ha? Okay. Oo. Abay, dahil nga smuggled, abay, kinumpis ka ng mga taga-customs. Kaya lang Commissioner Bien Rubio Apo, ayan, di ba dapat pagka-smuggled sinisira ka agad yan? Oo, di ba? Yun yung ginagawa nila. Kahit nga smuggled cars, di ba, Lakay? Dinudurog nila. Pero asa kayo yung mga sasakyan? Lakay, naalala mo yung sasakyan sa Pasig? Oo nga, nandiyan pa rin. Nandun pa rin? Sabi na ating bubit, nandiyan pa rin ha? Mukhang hindi yata magkasundo sa presyo. Nandun pa rin pala? Oo, nandun pa rin. Ayan. Last year pa yan. Baka naman mabulok. Hindi, yung nga, naaarawan, binabagyo, naulanan. Ayan. Sabi ng ating bubit, may negosyasyon pero hindi magkasundo. Ayun lang. Natawa naman ako doon. Magkasundo. Ayan. At parang ganito rin ang nangyayari ngayon doon sa babes na 1.4 billion. Ang laki-laki niyan, ha? Apo Commissioner Bien Rubio, para hindi kayo mapagdudahan dyan. Ayan, yung ilang nakot may mga taga dyan kasi na mga nagpapalusot din ha? Dapat kinokondem na yan, sinisira na yan Commissioner Rubio, ha? Ayan. Baka mamaya dahil smuggle dyan, hindi na malaman kung safe ba yung mga yung mga laman noon. Baka mamaya may mga baka kung ano mga laman. Kaya nga, baka may mga liquid marijuana pa diyan, ha? Okay, drug. Baka mamaya 'di ba Lakay, harmful pala talaga sa Yung saka yung iba Lakay, may mga isinisingit na something. Ay, oo. At saka drugs pa, tama ka Lakay, 'di ba? Siyempre kung smuggle yan, di mo alam kung hindi dumaan sa quality control. Tama, quality control. Di siyempre, malalaman mo kung yan ay maayos ba o hindi, ha? Dahil magugulat ka sa mga pangalan na Sister L, ano yung mga pangalan Lakay? Abay, yung mga pangalan ng mga vape and distribution, merong Red Blast. Red Blast? Pangalan pa lamang Parang sumasabog, baka mamaya sumabog yung bibig mo dyan pag di kasi di ba Lakay, pag vape talaga. Ayan, merong Red Swirl. Ayan. Puro red naman yung pangalan yan, Lakay. Meron namang green. Ayan. Ito maganda, ha? Ano pangalan, Lakay? Green Blast. Oh. Mahilig sila sa color. Color yung pangalan ng product nila. Oh. Masasarap daw. Kita mo ito, nagbe-vape doon. Masasarap? Ano ba masarap doon? Smuggled yun. Anong flavor ang depende sa kulay. Ito si Nora. Ang pangalan, itago po natin siya sa pangalang Norman. Yung pink snow, siguro pambabae ito, pink snow. Ayan, malamig siguro sa lalamunan ito. Masarap na ito. Feeling ko light ang pink snow. Lalo Sister L. Ano yung Lakay? Violet Freeze. Feeling ko yan may pagka-mental effect.
lasang grapes daw. Doon si Norman, mukhang natikman na lahat ito, ha? Hindi Pala vape pala tong si Norman eh. Hindi ka ba nahahay dyan? Ayan. ito, malamig siguro. Ice velvety. Yan yung mentol, lakay. Ayan, meron pang black ice. Wow. Black ice. Puro mentol. Eto, baka mamaya tumirik ang mata mo rito, ha? Ano yan? Nerdy Gem. Ayan. Nerdy Gem? Nerdy Gem, ha? Ang weird ng pangalan, ha? Itong mga gumagamit ng vape dito sa atin, alam na alam ang lasa, ha? Ayan. At meron pang Red Shirota. Parang yung marijuana ang laman. Anong tawag doon? Baka kaya pala delayed minsan mag-play ng voice clip eh. Charot. Drug test yan. Na-high. Ayan. So, Commissioner Bien Rubio, ha? Ayan. Dahil ayon sa ating bubit, pa-counter po inyo sa inyong counter-intelligence, ha? Meron parang wala ba yung counter-intelligence dyan sa BOC, ha? Abay, ang dami-daming intelligence group dyan. Ayon na sa ating bubit, Sister L, nako, malaki ang offer, ha? Ay, Totoo ba yung offer nung may-ari para mailabas sa bodega nyo dyan sa Valenzuela, Mayor West Gatchalian? Abay, wow. It's in Valenzuela pala, lakay. Nasa Valenzuela? Nasa Valenzuela, dun sa bodega ni Mayor West. Hindi kanya, pero dun sa Valenzuela. Sakop lang. Maraming bodega dyan sa Valenzuela, ha? Ayan. Naku, bantayan mo ito, Customs Commissioner Jose Emmanuel Calogo. Itong si Customs Examiner Jose Emmanuel Calogo pala ang pumirma dyan para kumpiskahin. Dahil smuggled at binabantayan ito, ha? Ipacheck mo mabuti, Examiner Joe Emmanuel Calogo, baka mamaya nabawasan na ipuslit na yun ng Pasko, ha? Na ano pala lakay, no? Kailangan well accounted para kapag nagkulang, alam na. Pero to be safe, smuggle dyan, sirain na yan, Apo Commissioner Bien, ha? Baka meron pang kasi hindi dumaan sa sa quality control o check yan, quarantine or what, Abang tawag dyan, ha? Mamaya kung ano lang. Baka mamaya kung anong klaseng droga yan. Hindi kasi lang tayo, di ba? Better safe than sorry, sabi nga. Doon sa legal, wag sa illegal. Kasi kung illegal, di natin alam kung anong mga ingredients o laman yan. Alam mo lang, kay bigla ko tuloy naisip, baka mamaya, yan yung mga, hindi naman sa nilalahat natin, pero may mga online na ibinibenta, di ba? Na minsan kinwe-question pa nga kung approve ba yan ng FDA, na double check ba yan, may certification ba yan, di ba? Yan yung mga Sister L. Kaya pala ang daming vape shop na ngayon. Ayan, okay lang kung legal, pero kung illegal, nakatako. Pag sobrang mura, magtaka na kayo. Walang nagbenta ng malulugi na walang ROI, di ba? At saka kung iba ang tama, kaya nagbebe kasi gusto may tama. Pero yung iba lang parang lang talaga yata nila alternative sa sigarilyo talaga. Nako, ito pa din mahirap dyan, mga misis, pamporma ng mga bata. Mga high school students nagbebe na ngayon. Yun yung mahirap. Mga paporma ba? Ayan. Parang akala mo naman kinaastig niya yun. Nakakairita kaya tingnan. Hindi sa'yo, Norman. Doon sa mga bata na hindi pa pwede. Dati buti na wala na yung kung mag-vape yan, akala mo may sunog. Kapal-kapal na usok, di ba? Pabutyo ba to? Pero ayon sa ating bubit, Apo Bien, ha? Abay, may nag-offer ng kung sino man yung may-ari, abay pa-counter mo sa inyong counter-intelligence sa BOC. Dahil malaki ang hatag, Sister L, para maipuslit. 100M? Wow. Grabe. Dapit niya. Di ibig sabihin, lakay handang magbigay ng ganun, malaki ang kitaan. Kapag nailusot ang produkto, baka naman triple pa ang kita. Siyempre, smuggle yan. Tax free yan. Walang mga bis yan. Lusot. Ibebenta mo. Laking kita niyan. Kaya pati si Commissioner... Tubong lugaw yan, lakay. Ang laking makukolekt ng bis sana kung 1.4 billion ang worth niyan. Yun ay kung legal. Yes, Commissioner June Lumagi, sir.
Ayan, yan ang ating mga tips. Lakay may nag-comment dito sa atin. Diyan daw sa may baklaran, sa baklaran nga, sa sidewalk lang, nagbibenta ng vape. O, kita mo? Di ba dapat may mga lisensya yan? Dapat yung mga sa shop kayo bibili para at least may license yan. At least alam natin na legal. Nakakatakot kasi Lakay kasi di ba may mga incident na yung sumasabog yung vape. May sumabog na bang ganyan? Di ba? No? Oo nga pala. Yung sumasabog na vape. Baka mamaya bibig mo pa yung masabugan. Ay, sinabi mo ha? Instead na makaporma kayo. Kasama daw yan Lakay sa tinatawag na outfit check. Ganun ba yan? Ng mga bagets. Ayan. In short, pamporma. Flash Report. Flash Report! Malupit yan Sino yung taga-customs na kinakausap? Oy, inflation rate, Sister L. Ito ang inflation rate para sa buwan ng December 2023. Bumagal sa 3.9%. Ito naman ay versus noong 4.1% noong November 2023. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Maganda yan. At sana nga ay birthday boy, Asek Marcos Lacanilao. Sana ay maramdaman natin yan. Flash Report. Flash Report! Standby Val Gonzales. PNP Anti-Cybercrime Group pinahanap isang vlogger na retiradong general. Parang napanood ko na ito na nagpapakalat ng fake news. Gamit ang pangalan ni na AFP Chief General Romeo Browner at PNP Chief Benjamin Acorda. Yan ang sinasabi natin, Sister L, Yung bang, di naman natin nilahat ang mga vloggers, pero may mga vloggers na kung akala mo legitimate mga journalist na sila. Source. Kaya nga Lakay, alam mo ba yan ang mainit lagi na balik-taktakan online? Dahil marami raw sa ating mga kababayan ang mas naniniwala na ngayon sa mga vlogger kumpara sa mga journalist. So nagtatalo-talo sila. So yan po ang may hirap dyan mahabigan modesty aside sa mga nag-aral kasi ng journalist o kaya masscom, alam po namin yung limitation po namin. Ang press freedom nga, sinasabi natin parati, hindi po absolute yan. Alam po namin yan at may pananagutan, may responsibilidad. And of course, alam nga natin, sabi mo nga Lakay, we know our limitations. And of course, alam din natin, kasi siyempre tayo Lakay, we have our sources. That's the fact. At saka pinag-aralan natin yan, natin mga ethics and laws sa journalism. May tinatawag na media ethics. Ayan. Nawala po sa ilang vloggers. Hindi naman natin nilalahat. Kasi yung iba Lakay may background sila sa communication. Yes. Pero yung iba na parang gustong sumikat ka agad. Yung iba Lakay, alam mo ba yung ako, inis na inis ako dun kaya minsan hinahide ko talaga yung mga ganon. Ganon ba? Kasi Lakay yung mga nagkakatukat ng video, lalagyan nila ng voice over, papakalat nila as fake news. Kukunin natin. Wag po kayong maniniwala sa napapanood yung ganon. Yan po ay Diyos me. Ayan, minsan pati mabibiktima kayo ng maling impormasyon. Minsan pati mga clips natin sa news kinukuha tapos kinukomentaryan ng kung ano-ano, di ba? Alam mo naman eksperto. May mga ilan, siguro ito na sinasabi ni Val Gonzales, standby din Edniel Parosa, AFP minarit ang muling pag-ugong na manoy destabilization plot ng mga retired military officials. Meron pa rin ganyan, di pa rin matapos-tapos. Oras, teka muna bago natin makalimutan. Good morning muna kay Professor Boy Benesa. At paalala nga sa mga nagiging malilimutin, mga misis, mga kuya, at lalo mga senior citizens natin, mga lolo, mga lola. Kung medyo malilimutin po tayo, hirap maalala ang ating mga ginagawa, nakikilala,
ang naalala natin ay yung paulit-ulit nating sinasabi nung bata tayo. Mag-Memo Plus Gold. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. At napagtibay sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memory at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong maging focus at mentally alert. Ano man ating gawain, trabaho o kaya pag-aaral. At siyempre para mabilis mag-isip, always sharp. Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po yan sa Mercury Drug. Available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 12 minutes after 9. Champion. Si Idol Sergio Ortiz Luis. Business as usual. Ayan, tuloy ang business. Ayan, teka muna. May report muna si Val Gonzalez. Ano yung report ni Val? Alamin muna natin ang update dahil ito yung binabanggit natin lakay kanina tungkol sa isang vlogger, PNP Anti-Cybercrime Group. Pinahanap isang vlogger na retired general. Aba, ito pala lakay nagpapakalat ng fake news at katulad ng nabanggit natin kanina, ang pangalan pa ni na AFP Chief at PNP Chief Acorda. Ayan. Ginagamit? Naman. Oo, lakay. Paano ginagamit ang pangalan ni General Browner at General Acorda? Pang front? Charot. Alamin natin lakay kung ano ang ginagawa nitong retired general na vlogger sa report ni RH5. Val Gonzalez. Val. Sister Ella at Mayor, isang intensified cyber patrolling ang ipinag-utos ngayon ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy kung sino ang source at kung sino ang origin ng kumakalat na post online na naninira kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gamit ang pangalan ni na AFP Chief of Staff General Romeo Bronor Jr. at General Acorda. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, pinapalabas ng vlogger na kinukumbinsi daw o kinukumbinsi raw ni na General Browner at General Acorda na pumapana sa pwesto si Pangulong Marcos sa hawak na kopya. Sa hawak na kopya ng PNP sa nabanggit na vlog sa YouTube. Isang umano'y dating general na ngayon ay naging vlogger ang nagpapakalat ng fake news. Giit nitong si Pajardo, walang katotohanan ang mga nakasaad sa video dahil ang PNP ay isang profesional na organisasyon na nanatiling tapat sa sinumpang tungkulin, apolitical, intact, solido at sumusunod sa konstitusyon. Aniya magsasampa ng kaukulang kaso ang PNP sa sandaling matukoy kung sino ang dating general na ito na ngayon ay vlogger na nagpapakalat ng maling mga impormasyon gamit ang pangalan ng pinakamatataas na pinuno ng PNP at AFP. Sa ngayon ay umapilang PNP sa publiko na wag nang i-share ang ganitong uri ng fake news dahil mari silang managot sa paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Mayor. Sino yung retired general? Hindi pa pinapangalanan at hindi rin malaman pa kung retired general ng PNP o retired general ng AFP. Pero Mayor, dati napanood ko na rin itong vlogger na ito. Talagang maraming mga sinasabing mga insider daw niya na nakakakuha daw siya ng mga impormasyon at ang sabi nitong si Colonel Pajardo, nag-i-insinuate daw ng maling impormasyon ang general na ito na pinapalabas na may hawak daw na video ang PNP at AFP na makasisira kay PBBM kapag nailabas. Kaya nga daw kinakausap na ng dalawang general sina General Browner at Acorda, itong si Pangulong Marcos para bumaba na raw sa pwesto. Kaya yung Commander-in-Chief kinakausap na mag-resign. Dahil nga daw nakita na nga daw nila yung video na ito na makasisira daw sa mukha ng Pilipinas sa buong mundo. Yan ba yan? Kaya daw kinukumbinsi na nila si PBBM. Alam mo,
Alam mo, Vale, madaling gumawa ng kwentong ganyan, pero may ebidensya ba siya? At yung ebidensya ba, alam mo, nakatakot ngayon na Val, Sister L, sa galing ng, sa technology natin ngayon, ang daming nagagawang ang tawag nito, ine-edit. Parang ina-alter lakay. Oo. Alam po, si Sister L, gawin ko itong ala Ivana Alawi. Mga ganun. Ginawa kong inedit yung mukha. Ayan. O kaya ay sumasayaw. O kaya kung madali yan madali na ngayon sa technology. Baka mamaya ganyan naman ang ilalabas yan. Ang caption pa, Mayor, ang caption pa nung video, ang binabanggit good news daw, kinukumbinsi na raw. Ang sabi, good news, AFP, PNP Generals convincing PBBM to resign. Yun yun. Wow. Bago yan. Napaka-clickbait naman yan. For the views yan Oo. Kaya nga yan ang sinasabi natin yung mga ibang di natin nilalat, ibang vloggers para gustong sumikat ka agad. Ayan, para maraming advertisement, di ba? Di ba may mga advertisement dyan na pinapasokan pagka maraming views. Lakay. Doon sila kumikita sa ads. Style yan Style yan. Val. Anyway. Kaya Mayor, ang sabi nitong si Colonel Fajardo, kung ang objective lamang ng isang nagsusulputang vlogger o content creator ay para dumami ang views o followers, in short ay para kumita sa FB at sa YouTube, wag daw kalad ka rin. Sabi niya, wag kalad ka rin ang pangalan ng PNP at AFP. Gumawa ng sariling diskarte na wag mandadami. Ganyan mo si Boy Gonzales. Ayan. Yung vlog niya, yung mga kino-cover niya mismo. Ayan. Ano yun? Original content. Original videos, mga ganyan. Content nila yun. So, bawal nakawin. So sa ngayon, ay desididong PNP na tugisin ang vlogger na ito at sampahan ng kaukulang kaso. Sampa muna ng kaso bago arestuhin. Bala nung pangalan? The General's Opinion yun yung pangalan nung YouTube channel. Nung general na ito. Sabi, dating general daw, mukhang general naman yung itsura. Ganun ba? Anyway, pero kung general siya, dapat maging responsible din siya. Alam niya yung mga sinasabi, alam niya yung mga sensitive issues na ganyan. Dapat alam niya yun. At saka yung nagne-name drop, ba't nakausap ba niya itong dalawang general na ito? Ganun ba? Diyan sa video, Mayor, meron pa siyang binabanggit na ito, papasahin ko ito yung text mismo. Yun yung ganun yung tirada nitong vlogger na ito. Talaga, Anyway. Kaya ang apela ng PNP sa publiko, wag nang i-share ang ganitong uri ng fake news dahil pati sila ay mananagot sa ilalim ng umiiral na mga batas. Mula rito sa Campo Crame, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Kaya yung po mga vlogger din po, di naman pinagbabawal, pero dapat maging maingat po tayo at responsible tayo sa ating mga ibinabalita. Mukhang maraming nakakakilala sa kanya, Lakay, sa ating YouTube channel. May mga nagko-comment kung sino siya. Anyway, may kanya-kanya tayo opinion, pero ika nga kung ano man yung ginagawa nyo, may responsibility yan. Kung may mali, mananagot kayo. Ganyan. Okay, ano report ni alamin naman natin Mr. Edniel? Ang report ni Edniel, ang Armed Forces of the Philippines minaliit ang muling pag-ugong ng umano'y. Nako, Lakay, mayroon na namang ugong-ugong. Bakit? 2024 na may ugong pa rin. Anong destabilization plot ng retired military officials, Lakay. Ito ba yan? Meron man ang kukurukuk. Hindi na natapos-tapos. Sige nga, kanino man yan. Alamin nga natin ang detalye. Ano na naman itong ugong-ugong na naman to ng destabilization plot, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Israel, minaliit ng Sidatahang Lakas ng Pilipinas ang muling pag-ugong ng destabilization plot
laban sa administrasyon ngayong unang bahagi ng 2024. Nagsalita na si AFP Chief of Staff General Ronnie Bronner sa gitna ng mga lumalabas na vlog at mga usap-usapan at itinahayag na manatiling loyal sa konstitusyon ng mga sundalo. Tiniyak ni Bronner sa publiko na professional ang AFP sa pangunguna ng Commander-in-Chief na si Presidente Bongbong Marcos. Ginawa ni Bronner ang pahayag matapos mabuhay ang umano'y pag-withdraw ng suporta ng ilang retired military officials sa pamahalaan bagay na lumalabas ngayon sa mga vlog sa social media. Sa hiwalay namang interview, tinawanan lamang ni AFP spokesperson Colonel Medal Aguilar ang muling pag-ugong ng Destab Plot kung totoo man o manong may retired military officials na nagpapahayag ng pagkontra sa pamahalaan. Binigyang din ni Aguilar na bahagi ito ng kalayaan sa pamamahayag. Hahayaan daw ito ng AFP. Lalo, hindi naman sila sakop ng militar at hindi na sakop ng organisasyon. Pakinggan natin si Colonel Medal Aguilar. They are no longer covered by military justice system, military regulations. So let them speak. Hayaan na namin sila. But let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish, that is to protect our people and ourselves. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Major H, ito si Daniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, may mga, kaya nga rumor eh. Mga ugong-ugong. Ayan. Ako lang nga pansinin yan, pero wala, narinig na yung mga ugong-ugong na ganyan. Wala naman pero lakay usok kung walang apoy. Ay, kaya lang sa dinamida ng mga rumor attempt na yan, walang kinahitan ng maganda, kaya yung iba nasira pa ang karir. Ayan. Kaya ingat-ingat na lang po sa mga ganyang mga usapin. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Kung may mga rumor, ganyan tanongin natin mga taga-Davao. Sandali lamang, ayan may pahabol pang bonus itong si Norman Black, ha? Sandali lamang, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Abay, nakarating na ba kay Pangulong Marcos Mislet itong report ni Val Gonzales? Standby Raymond Dadpas, standby man ang Milky Rigunan, standby Nicole Lopez. Oras, Sister L. It's 9:29. Oras, Sister L. 9:34. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Chill-chill na lang tayo. Chill lang. Kasi it's TGIF lakay. Yes. Unang Friday po sa buwan ng January. Tsaka piyesta ng Black Nazarene. Sige na nga, chill-chill na lang tayo. Mga kurumor na ganyan naalala ko tuloy yung title ng mga kurumor ng araw. Kuplat, God Save the Queen. Ganyan. Meron silang mga patitulo. Ay, happy birthday muna Kuyang Prudy Apalya ng Davao City Lads. Aba! Kuyang Prudy dyan sa Davao, kumusta kayo dyan sa Davao, ha? Ano bang rumor? Ano bang rumor dyan? Anong balita dyan, ha? Ano bang tatakbuhan ni Pangulong Digong? Senador ba? Congressman o mayor? Ayan. Kala ko Senator Lakay. Ayan, sabi ni Senator Bato. Parang ipinupush siya nila Senator Bato na tsaka... sabi na ating buwit, medyo pinag-aaralin na mabuti kasi pagka senador daw, baka may tulog, baka may smart magic.
Kung congressman o kaya mayor, wala nang ano doon. Lakay, wala nang smart magic ngayon. Wala na. O nga Di ba pala, hindi na sila kasama sa bidding? Hindi na pala smart magic ngayon. Copperfield na. Happy birthday, Kuyang Potentate Hoben Chua ng Aguilas Rhiners, dyan sa Jensan. Binabati po ni Kuyang Rombar, Jantan at Chesterton. Happy birthday pa Kuyang Michael Flores, Cara Babida at Doktora Teresa Ignacio Lim, Colonel Reginald Oco at Captain Dennis Plaza ng PMA 97, mula kay Colonel Joseph Dator ng Hiram Bladsa 88. At happy birthday din kay Kuyang Monching, Kuyang Monching Lugo, ng Tumawin ni Lads Isabela. Binabati ni Kuyang Freddy Martinez na babahado mamaya ng Fundador Super Special. At kay Kuyang Joe Sulpicio Lines, Sulpicio lang. Joe Sulpicio, happy birthday. Nadagdagan mo na naman sa Sulpicio Lines. Mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Lads. At good morning kay Secretary Paquito Ochoa, ayan. Excuse me po. Ano ba ang role mo ngayon na Sekato Pakits? Ayan. Balita mga silent operator talaga itong si Seka Paquito Ochoa, At happy 36th wedding anniversary kay Kuyang Jojo Atienza at sis Petty Atienza. Ayan. Magandang umaga po. Damdamin Bayan. Sino report muna sa Malacanang. Alamin natin ang update sa Palasyo Lakay. Ano latest sa Malacanang? Pagpapatibay ng relasyon naman ng Pilipinas at Indonesia, inaasahan sa pagbisita. Lakay, bibisita pala siya next week. Si Widodo. Si President Joko Widodo. Naman, mag-reciprocate siya kasi nagpunta na ang Pangulong Marcos doon. Give and take daw kasi Lakay dapat. Yan naman talaga. Parang ano lang yan ang dapat mag-give and take kay si Mayor Abid at si Mayor Lani. Kaso ba hindi sila? Hindi sila close. Hindi kami close. Matik na talaga yan dyan Lakay. Sana naman next time close kami. Ayan. Para pala ko lalong hindi maging close, mag-iwalay yan Mukhang sila maglalaban sa 2025 sa mayoralty race sa Taguig. Dapat chill lang. Chill lang. Para alamin natin ang update mula sa Malacanang ni RH14 Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Lakay, handa ng tanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bisitang si Indonesian President Joko Widodo. Inanunsyo ng Malacanang at ang Department of Foreign Affairs at ang 3 araw na official visit ni Widodo sa bansa sa susunod na linggo o mula January 9 hanggang 11. Nakatakda itong makipagpulong kay Pangulong Marcos sa darating na Miyerkules. Inaasahang mas pagtitibayin at palalawakin pa ng dalawang leader ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Ang dalawang bansa na kapwa founding members ng ASEAN ay nakatakdang magdiwang ng 75th anniversary ng formal diplomatic relations sa Nobyembre. Matatandaan ang Indonesia ang unang bansang pinuntahan ni PBBM matapos manalong presidente. Lakay? Ayan, ano schedule ng Pangulo ngayon, Miss Let? Wala pa sa ngayon Lakay. Wala siyang event sa labas ng palasyo. Ayan. Ilang baka days? Next week na. Next week na. Kasi maraming rumor ngayon. rumor. Kung magbibig ng palasyo dyan Lakay, wala silang reaksyon o anumang pahayag tungkol dyan. Hindi papatulan yung mga ganyan mga issue. Ayan. Tama, huwag bumaba sa level ng mga yes. Anyway. Okay, so ilang days si President Widodo dito sa Pilipinas nababisita ng Pangulong Marcos ng gobyerno? Tatlong araw talaga, January 9 hanggang 11. So, Miss Led, sasabay pa sa pista ng Black Nazarene. Oo nga, Paano yun, Miss Led? Paano makakarating na Malacanang yun? Chopper. Dumaan sa monumento. Pasakay natin ang train. Ikot dun sa Santa Mesa. Ayan. Sa JP Laurel dumaan sa may nagtahan. Ayan. Baka naman pagdating na sa Nailaki, wala pang schedule. Pero kasi yung meeting nila sa Malacanang sa 10 pa. Maluwag na. Ayan. Ready na ba empanada? Ayan. Bagnet. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at ni Sister L. Damdamin Bayan.
Isa pang report mula kay Raymond at Paz, Sa Sister Senado L. naman lakay, Senate investigation sa malawakang brownout sa Panay. Suportado ng mga senador. Nako, kasi pero ngayon lakay rotational brownout daw ang pinapatupad pala dyan. Hindi pa rin sapat yung supply ng kuryente. Alamin natin ang update mula sa Senado ni RH28 Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ms. Elaine, Mayor, dumarami yung mga senador na sumusuporta sa panawagang investigasyon sa nangyaring kapusan ng supply ng kuryente sa Western Visayas. Kasama sa pinakauling tala sina Senador Amy Marcos at Senate Majority Leader Joel Villanueva. Ayon kay Senador Amy, ang itinuturo nitong hindi daw sana nagkaroon ng malawakang blackout sa nasabing lugar kung natapos na ang Cebu-Negros Panay Backbone Project. Dahil ang problema, sinasabi ni Senador Amy, kung may brownout sa Enero, ano na lang ang asahan natin pagdating ng summer season na napakataas ang demand sa kuryente. Wow. Sabi naman itong si Senate Majority Leader Joel Villanueva, ay animoy hindi naman natututo itong mga opisyal sa energy sector dahil noong March 2023 naghain na ito ng Senate Resolution number 556 at nanawagan sa DOE, ERC at iba pang ahensya ng gobyerno at mga utility companies na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente sa bansa. Una nito ay nanawagan na ng investigasyon sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senador Rafi Tulfo, Senador Ronald Patud de Rosa at Senador Sherwin Gatchalian at Senador Cheese Escudero. Raymond, para sa kauna-unan, Mayor. May secretary ba tayo sa Department of Energy? Meron ba? Meron naman dati, hindi ko alam ngayon. Parang wala, hindi natin maramdaman. Alam programa. Ewan natin na Mayor kung sakaling, di ba yung si Secretary Lotilla ang nandyan sa DOE pa rin? Di ba gobernador yun? Secretary pala yun. Rafael, pangalan niya. Rafael. Ito ba si Ikot? Ayan. May tawag sa Ikot Petilla nung araw, siya ba ito? Ayan. Ayan. Anyway, sige, di natin sure. Maraming salamat, Raymond. So, sila, mag-uunan sila ng patawag, pati Kongreso yata, magpapatawag din ng investigasyon. Party line. Nawala si Raymond. Party line. Binaba ng party line. Doon tayo sa Kongreso. Ayan, alamin natin ang update sa Kongreso, Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines. Pangunahin namang pagpapaliwanagin. Kaugnay pa rin nga ito ng malawakang brownout sa Western Visayas. Sila naman lakay ay magpapaliwanag dyan sa Kamara. Ayan. Pwede ba joint na lang? Investigation Senate at Congress? Pwede, no lakay. Alamin nga natin ang update sa Kongreso mula kay RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay, Sister L, si Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang magsusumite ng resolusyon para imbestigahan ng Kamara ang nangyaring malawakang brownout sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas. Sa resolusyon, pangunahing pinagpapaliwanag ang Department of Energy at ang National Grid Corporation of the Philippines bukod sa distribution utility na More Electric and Power Corporation. Iginitiga rin dapat may mapanagot sa pagwawala ng serbisyo ng kuryente na perwiso sa kabuhayan at negosyo ng mga residente doon. Lubang na apektuhan ng power outage ang kabuhayan ng mga residente, lalo na mga dirita negosyante sa Guimaras Island, Iloilo, Antique, Aklan at Capiz. Binigyang diiniga rin dapat magpaliwanag ang DOE, NGCP at more para maiwasang maulit ang brownout na perwiso sa buhay at ekonomiya ng rehiyon. Tiyak na mauungkat sa hearing kung ano na ang naging aksyon ng DOE at ng NGCP na magsagawa ng pagdinig noong April 2023 ang Kamara matapos makaranas din ng ilang araw na power outage ang Western Visayas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Sakay. But may away ba itong maghipag? Ayan. Maghipag yan. In-interview namin kahapon si Energy Undersecretary Sharon Garin. Ipapatawag ni Congresswoman Janet Garin si Hipag, si sister-in-law
kung pwede namang ipatawag lakay yung mga opisyal ng Department of Energy, pero kung isang ipapadala lakay ng DOE ay siya yung hahanap sa hearing ng Kamara. Kasi resolution meron na lakay, hinihintay na lamang yung petsa kung kailan gaganapin ang hearing. Malamang si Yusek Sharon Cuneta garin ang harap dyan kasi wala naman tayong sekretary sa DOE. Ayan. Oo nga, malamang si Yusek Garin ang naharap at magpapaliwanag tungkol dito. At siya rin yung humarap sa hearing last April 2023 ganun ba? na magkaroon ng power outage sa Western. May sakit ba yung secretary ng Department of Energy? Ba't hindi yata umapapasok? Nagbabandiklak ba ito? Hindi ko matandaan tuloy na kayo at kung sino yung energy secretary natin pa ngayon. Magdadaroon taon na ang Marcos administration, hindi natin narinig ang secretary ng Department of Energy. Totoo yan, lakay. Itong resolusyon ni Congresswoman Garin ay definitely mapupunta sa komite naman ni Congressman Lord Alan Velasco na siyang chairman ng Committee on Energy. Naku, daming trabaho mga investigador din ng Kongreso, ha? Ayan, pati si General, Congressman Romy Acop, pinaimbestiga ni Speaker yung naamoy nilang korupsyon sa PUB modernization. Totoo yan, lakay. Mayroon na silang naaamoy sa modernization program. Sabi nga natin. At the same time, ay umaapela ang House Speaker sa DOTR na suspendihin muna yung modernization program hanggat hindi naalis yung naaamoy nilang anomalya doon sa naturang programa. Mukhang parang sa DA, yung mga korupsyon nung dating nakalipas sa administrasyon, mukhang gustong ituloy-tuloy ngayon. Oo nga, sa bungad lakay ng 2024 at sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara at ng Senado ay mukhang sunod-sunod yung gagawing mga investigasyon ito. Power outage sa Western Visayas, PUV modernization program. Huwag mong kalilimutan lakay, Sister Ella, yung agenda ng Chacha on economic provision. Chacha talaga, ha? Ayan. Hindi natapos ang chacha. Chachahin mo, baby. Ekonomiya lang naman daw. Sa Kamara. Hindi lang namin alam sa Senado lakay dahil merong provision naman doon ng term extension si Senator Robin Padilla. Yung mga term extension, wag na isali yan. Kasi pagka binuksan mo yan sa mga ibang issue, aside sa economic reforms, walang mangyayari yan. Hindi matatapos yan. At saka self-serving naman yan. Extension ng term. Totoo yan, lakay. Magdadag pa ng mga senador. 47. Diyos ko. Ang dami. Gusto nyo, unli na lang. Mauubos ang pondo ng gobyerno sa pork barrel yan. Oo. At saka hindi lang lakay, Sister El. Baka hindi na sila magkasya sa bagong building sa BGC kung magiging 47 sila. Bakit pa Milks? Maliit lang ba yung building doon? Hindi, baka pang 23 senators lang. Okay. Pero mainit ang usapin ng Chacha. Oo, baka ito ay matagal na pag-uusapan sa plenaryo ng dalawang kapulukan. Isa pang mainit na usapin dyan, yung impeachment. Di ba isang beses lang yata pwede lang kami? Once a year lang pala yan. May kukanta ko dyan sa impeachment na yan. May mga moro-moro din pala dyan. Moro-moro. Sige. Daming naamoy na mga bugwit nila. Malabo naman ang impeachment na isulong sa Kamara. Pwede. Depende. Pwede, pero depende. Charot. Pwedeng simulan, pero pwedeng hindi matuloy kasi kulang-kulang. Ano ba? Style din pala. Nasimulan na rin natin. Ayan. May style din pala sa sa impeachment, Manang Milky. Halimbawa ay ikaw ipapa-impeach namin. Ayan. Magaling ka, ma-impluwensya ka, ha? Ang gagawin ng kakampi mo, mag-file ng impeachment. Ayan, laban sa'yo. Pero insufficient in form and substance. Ayan. Kasi pag nakita yan lakay ng committees on constitutional amendments, kung ako nagkakamali, pag dineklara yan, hindi mo na pwedeng ipahuli. Kaya nga, once a year lang yan. In form and substance. Kaya may isang administrasyon, every year may impeachment. Pero
pala nangyayari. Ganun yan eh. Ano yun? Nagpapagod? Hindi nagpapagod, Sister L. Para yung tunay na gusto magpa-impeach sa'yo, wala nang hindi na makaporma. Kasi naunahan mo na. Ganun yun eh. Ayan. Kaya sabi ko, style din pala yan. Game pala. Ayan. Laro. Ang galing na abogado, hindi alam. Insufficient information substance. Yung pala sinadya. Ayan. Para, kunyari, imbis na ganyan. Pero, para hindi maisulong. Pero pag may impeachment, tuwan-tuwa ang mga congressmen. Ayan. Alam mo kung bakit? Maraming kinakausap. Ano ba yan? Maraming kinakausap. Hindi lang usap yan, lakay. Kaya sabi nga, sige, impeachment pa more. Maraming salamat, Manang Milky. Mga bubuit mo lakay. Magandang umaga lang kayo, Sister L. Balik sa inyong dalawa. Maraming salamat, Manang Milky. Ba't ko nalalaman? Mga congressman din nag-congressman. Sila-sila lang din, lakay. Kaloka. Ayan. Kayo talaga. Lakay, bungad ng taon. Bakit naman daming ganyan? Mga issue, diba? Parang di tayo nawala ng balita. Ayan, parang ganyan. Bad news pala kaya. Ayan nga, dapat puro good news tayo eh. Oo, dito sa Pilipinas, pag sinabing news, bad news. Oras, Sister L. It's 9:51. Sandali lamang, Sister L, at birthday pala ni Kuyang Rudy Tan. Uy, Kuyang Rudy Tan, happy birthday! Alaba tayo dyan. At siyempre, congratulations sa mga officers ng Negrense Lads. Aba, mga big time to, Kuyang Jojo Atienza, ha? Ayan. Ang Worshipful Master, Most Worshipful Past Grandmaster Franklin de Monteverde. Senior Warden Roque Leonidas, Junior Warden Emilio Uson Jr. Wow! Ang guest of honor speaker ay Most Worshipful Don Ramas Uy Piching. Installing officer, wow, antindi naman ito mga brethren, mga kuyang. Ang installing officer, wala ibang kundi si Past Grandmaster, Most Worshipful dating Chief Justice Renato Puno. Wow, alupit, ha? At ang MC Deputy Grandmaster Yusek Ariel Kayanan. Wow! Ang bigat talaga ang mga taga Negrense Lads. Heavy, ha? At congratulations din sa mga officers ng Cavite Lads number 2. Ngayon ang kanilang installation, mga brethren. Worshipful Master Juan Tarosa, Junior Warden Neil Dueñas, Senior Warden and Junior Warden Henito Basilio. Ayan. Gaganapin sa Grand Lodge ngayon, mga brethren, at ang guest speaker Commodore Dwight Steven Dulnoan. Congratulations, mga brethren. At syempre, abay, ganito ang gusto nating marinig, mga kuya, ha? Mga ating, ayan, nabibiyaan ng karagdagang pasilidad ang mga estudyante sa bayan ng Pura Tarlac. Ayan, matapos pasinayaan kamakailan ang dalawang palapag na classroom building. Dapat ganito ang mga balita natin, maganda, ha? Ayan, na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon kay PAGCOR Chairman CEO Al Tenco, ang nasabing building na nagkakalaga ng halos 18 milyong piso ay formal na binuksan at sa Nilasin First Elementary School, isa sa maparaan ng bayan ng Pura na napinsala ng malakas na lindol. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Wow, ha? Labis na pasasalamat naman ang paabot ni Mayor Freddy Domingo ng Pura Tarlac sa pinagkaroon na tulong ng PAGCOR na anyay magsusulong na magandang kinabukasan ng mga kabataan sa kanilang bayan sa Pura Tarlac. Ayan, mga magandang balita. Congratulations! Your business is our business. Asan yung may bago pa lang mga mini parang convenience store o mini grocery, Sister L. Yung Dali, ayan. Dali? Nakita mo na ba ito? Yung kulay pink, ayan. Kulay pink ang nila at motif. Logo? Okay. Dali Grocery Store na nilaanan ng $15 million ng Asian Development Bank. ADB ang nag-finance dito. Ha? O baka dun sila nag-loan na. Dumarami na ang branches sa bansa. At sino ang may-ari nito? Bakit sa ADB nangutang?
Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Tila makakalaban ng local retail giants sa bansa ang pausbong na grocery store chain na Dali. Batay sa website ng Dali, sila ay isang supermarket chain na naimbento sa Germany na kung tawagin nila ay isang hard discount pero nakabase ito sa Switzerland. Nang bebentaan niya sila ng piling-piling food and non-food products na mataas ang kalidad na saklaw ang mga pangangailangan ng isang pamilya. Sa ulat ng Hong Kong-based media na BNN Breaking, gumagawa na ng pangalan ang Dali sa Pilipinas na posibleng makalaban ang SM, Robinsons Retail maging ang Pure Gold. Kung titingnan ang profile ng Dali ngayon, may 250 stores na ito sa bansa sa pagtatapos ng 2022. Sa report, lumalawak ang Dali dahil sa sistema ng operasyon nito na kaunti lang ang pangangailangan sa staff, nakatutok sa in-house brands at may estratehiya na mapanatili ang mababang presyo ng kanilang mga produkto. Kakaiba rin umano ang paraan ng pagpapalawak ng Dali dahil hindi ito sumailalim sa traditional advertising. Sa halip, pinalalakas lang anya ng Swiss retailer ang kanilang social media presence. Sa katunayan, nag-invest nga ang Asian Development Bank sa Dali ng 15 bilyong dolyar upang suportahan ang expansion nito sa Pilipinas noong Marso 2023. Ayon sa ADB, layon nito na maabot ang mahihirap na pamilya o low-income households at makalikha ng trabaho. Nakatuon ang 15 milyong dolyar na investment ng ADB sa pagpapalawak ng Dali sa kanilang retail stores, distribution centers at cold chain infrastructure sa bansa. Sinabi ng ADB, popondohan din nila ang solar panels para sa 200 stores ng Dali at 5 distribution centers na may layuning mabawasan ng 3,000 tonelada ng carbon dioxide emissions pagsapit ng 2026. Ang Dali naman ang unang kumpanya sa bansa na nakatutok sa tinawag nilang hard discount retailing o pagbebenta ng mga produkto sa murang halaga. Kung mapapansin, wala rin ang Dali sa mga kilalang commercial sites sa mga lungsod, kundi nakatayo ang mga ito sa mga rural o peri-urban communities. Ayon kay ADB Director General for Private Sector Operations Suzanne Gabori noong 2023, halos kalahati ng mga kabahayan sa Pilipinas ay moderately o severely food insecure at malaki nagiging epekto sa kanila ng mataas na inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 50 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Ayan, kahit na 1,000 brands pa yan, mula apari hanggang tawi-tawi, basta ang mga paninda dyan ay mura at maganda at de kalidad. Yes. The road is long. Good morning, Professor Ruela Aguila. Ayan, kumusta mga estudyante natin? Back to school na ba tayo? Ay, good morning, Moswell Sipol Roland Paulino, ha? At Kuyang Moswell Sipol Boy Anyag at Kuyang Homobono Pique. Alakay, shoutout ko lang. Kanina pa pala nakatutok sa atin. Actually, hindi to uma-absent si Kaels Bartolome. Oh, Kaels Bartolome, good Attendance morning. check tayo. At si Sir Al Villanueva ng LTO dyan sa Manila. Maganda umaga po sa inyo. At yan ang kabuhan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Happy weekend, TGIF. TGIF na ba? Parang hindi Biyernes, ano? Feeling ko Monday pa lang. Oo nga. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Oras, alas 10:02. This time